Okay lang ba? Okay lang? Okay lang? Oh, gosh. Ikaw? Okay lang? Okay lang ba? Okay. Welcome mga kaporma, punta na tayo sa San Pablo. Doon tayo titingin ng manok, konting chicken talk, tapos papakita ko sa inyo yung mga bloodline ko. Anyways, ayun, magpaparakol na rin ako mamaya, as promise. Ibigyan ko kayong manok naman ngayon. Okay, bye-bye. Mamaya. My life, the bedroom open all the night. Mga kaporma, nandito tayo sa farm ngayon. Medyo anin ko lang sa inyo yung mga binibreed ko ng mga manok ngayon. Ito yung mga galing kay Marlon Escolin. Mga sweaters na dink na may konting round head. Pero ito yung straight na dink. May ginawa ko kay Mr. Marlon Escolin. Ang sweaters, actually, ginagamit to talaga kasi kumpletos ricados to na breed. Maganda yung magandang katawan, matangkad, pogi, malakas pumalo, mabilis, angat. Lahat na ng gusto mo sa manok, panghalo. Ayan, no? Yan ang binibreed ng mga commercial breeder talaga kasi pogi talaga. Pagka nasa rueda talaga, maganda forma. Ayan siya. Typical siya na siya, bright red, ganyan. Pulang-pula yung mata. Tapos minsan may streamer siya, minsan wala. Yellow feet, minsan white feet. Minsan nag-white feet siya. Pero pag may halo na siya ng round head ng konti, nakikita mo may mga white feet na. Pero yung talagang straight sweater, yung mga kelso lang. Kasi ang halo ng kelso, ano yan ang sweater. Kelso hatch, yellow leg hatch, Kelso Samsey na may karet, Samsey na may konting lemon, kung ano-ano, iba-iba kasi halo iba-iba halo ni Dink Dink, yung sabi nila, may acyl daw. Kasi, di ba, medyo yung kay Dink Fair, medyo Pecom, di ba? So, ang Pecom kasi, usually, may acyl grade yan. Pag ang Pecom kasi wala naman straight comb na American breed. Pero meron mga roundhead na Pecom, kaya depende na yan sa inyo kung anong tingin nyo Pero para sa akin, ang Pecom, may acyl yan. May acyl ng konti yan. May Asian. Ito mga kaporma, ito naman ang pinaka signature line ko talaga. Ito, galing to kay Mr. Johnny Laureno, mga white. Hinaluan ko to na imported na claret na in-import ko ng 2018. Ito yung napa-grand finals ko sa Pitmaster sa Resort World. Itong breed na to. Ito yung favorite namin ni Mayor Mabulo. Ang nag-ano talaga nito, 3/4 nito, Johnny Laureno. Kung mga winning line ako dati, ito ang pinaka-winning line. Plus kasi, siyempre, sa stagan, alam mo naman, pag off-color, medyo nakakalamang ka pag off-color, lalo na pag walang off-color yung mga kalaban mo. Lahat ngayon ng malalaking sabungan, mga sabungero, meron ng mga off-color kasi medyo ano na sila, lugi sila pag wala silang puti, bulik, talisain. Huwag lang binabaya, hindi nasasanay ang manok sa binabaya. Kahit anong bitaw mo.
Talagang kailangan ko lang. Kung meron lang talaga akong manok na gustong imanok, ito lang talaga. Pero dahil sa commercial, commercial breeder, kailangan mag-breed din mga pogi na magaling. Okay. Ito naman, galing kay Mika Antonio, kay Tony Romulo. Pinawatan ng tito ko doon, yung kaka-champion pa lang sa World Slasher. Ito, gray, yung Perfection Gray over Black McRae. Pogi, Isa pa lang, one-time winner. Kailan to? Nakaraan lang. Santa Monica. Pogi. Magaling. Marami kayong produce nito, maraming produce dito ang Actually, farm ng tito ko to. Pero marami din ako manok dito. Dahil nakikifarm ako dito Dahil malayo yung farm ko. Nasa Bicol. Pogi. Ito naman, mga Boston Roundhead na galing kay Angas ng Guimaras. Pinanalo ko to nung Santa Monica last year. Nag 4 points ako out of 5. Isa to sa mga nanalo na Boston Roundhead na hatch. May hatch to kasi madumi, dirty pit. So lalaban na naman to pagka 3 years old na siya. Medyo mga 1 year pa. Ito naman, mga sweater, mga old time sweaters to. Ayan, mga malalaki ang mahaba ang mga binti. Mahaba ang mga pure na sweater yan. Mga old school, mga siguro yung mga Carol pa to, na o kaya mga Bruce Barnett, hindi ko sure sa tito ko to pero ang marking niya straight sweater, so malamang sweater to, pero old sweater to, hindi to yung mga dink. Ito naman Dome tsaka Gilmore Hatch, half. Ito ang pinaka winningest line dito. Ito nagbibilang ng panalo, sobrang gagaling. Galing sa akin yung tatay nito, Pure Gilmore, I think kay Paulo Malabar. 1/2 Gilmore hatch na galing sa akin, which is if I'm not mistaken, na-source out ko yun kay, naalala ko, Capdam, Gilmore, na galing kay Paulo Malabar. Medyo medium high station lang sila, pero nagbibilang ng panalo sa Batangas to ngayon. Kasi marami to, nakailan champion na to dito. So, yan sa Darasa, yan sa Santa Monica, hanggang Santa Monica, nagka-champion to. Yan, ito sana dumami. Ito, naman to, breed ng tito ko to, Perfection Gray to ni Tony Romulo. Malamang sweater to. So, halo na siya. Yung mga nagpapanulo sa kanila ngayon, yung mga bulik, mga talisain. Kasi yung sa akin naman, mga pambreed lang talaga muna Paramihin ko muna. Ikot pa tayo. Mga kaporma, andito tayo sa farm ng aking tito, si Mr. Tony Mayer. Eto, upcoming breeder to. Kumbaga, wrecking havoc to sa Batangas for the last 2 years. Ang pangalan ng game farm niya, Red Annie, si Tito Tony. Tito Tony, bakit Red Annie? Ang reason yan kasi si Red Annie, dati akong hinete. At si Red Annie ay pinanalo ko sa sweepstakes. 1974, I think. Nakalusot kami, kalaban namin mga kuwang ko.
which is hard to do, no? Nung time na yun, In those days. talagang lahat ng mga galing na kabayo. Oh, it was owned by Boss lang Nicky din. Jacinto. Nicky. Nicky Jacinto was the owner of the horse. Ako ang namamahala ng kwadra ni Nicky. Grabe. Champion jockey, ngayon, champion breeder na ngayon. Marami na rin siyang championship dito sa Batangas and sa Batangas and Laguna. Bayan. Sa bayan. And Laguna, sabay. Ayan. Dito, ano po yung mga breed nyo dito na pwede natin i-offer sa kanila? Well, yung nagpapanalo dito is the Bullock, which is a Gilmore Cross. Thank you to my friend. Ha? Galing sa'yo. Gilmore Cross from to a dome sweater. Nakita ko nga mga palo nun. Gagaling, sobra. Paano kayo nag-umpisa magsabong dito? Marami akong kaibigan dito sa industriya na to. Sino-sino po dito? Mike Romulo, B-Boy Enriquez, Neo Asisio, Si Boss Neo. Boss Neo! Neo. Sir B-Boy! Mga Bagatsing family, mga kaibigan ko rin yan. Madali lang no? Pag marami kang kaibigan din, natutulungan ka sa direction. Ikaw, instrumental ka. Oh, pero dito, di ba, yung paano kayo nag-start dito? Paano kayo nagkahilig? Paano kayo biglang, ay, gusto ko magmanok naman. Hindi, kasi may farm kami sa Santo Tomas, no? And wala akong project at that time. And I thought the transition from racehorses to chickens will be better for me, no? So, diyan kami nag-start mag-breed. Kuha ako kay Romulo, kuha ako sa mga ibang kaibigan ko. Diyan kami nag-start. All of this, lahat dito, diyan nag-start. Breed ko lahat. Very high winning percentage yung mga manok na dito. Hindi katulad ko nung nag-uumpisa ako. Dito alam mo, nag-uumpisa ako, puro 0. Sumasali ako sa Texas Cockpit, sa Tulay. Puro score ko, 1 win, 3 loss. Ganun. Kasi hindi ako makahabol yung breed ko kasi halo-halo. Hindi ako, chapsuy talaga. As in, walang nag-guide sa akin. Kasi daddy ko, binibili rin ng manok Hindi naman breeder daddy ko. Wala talaga nag-guide sa akin para konti-konti natutunan ko. Alam mo yun, throughout the years. Hindi, kasi, matagal na ako nagbe-breeding. Nung nasa Australia ako, nagbe-breeding ako ng kabayo, nagbe-breeding ako ng baka. So, experience ko sa farm, malawak din. Naalala ko nga dito, ang ganda ng farm. Ganda ng slowly, kasi lalo sa breeding ng mga manok, you need generator setups para backup mo ng power, no? But we're always learning. Walang tigil ang learning process. I'm very thankful, mga kaibigan natin, sina Neo Asisio, are instrumental and yourself are instrumental to where I am now. Kasi short time pa lang ako talaga no? Very short time. So, 2 years pa lang. Wala pa. Nag-start kami lumaban dito, January. Grabe. Papadala parati yan si Tito sa akin ng mga winning fights niya Para sa mga baguhan din dyan, kasi maraming bagong nanonood sa atin. Ano yung mga pwede mong sa kanila, i-share sa kanila na parang tidbit lang, parang maliit na lang kung ano yung sa breeding. Ako kasi, I'm a very experimental guy in the sense na gusto ko maghalo ng ang tinitignan ko sa manok naman, yung laro. Di ba? Meron, the sweaters are very aggressive, no? Yung ibang roundheads and the other different types of chickens are very smart na maglaro. So, mimix na lang natin yan. Fortunately for me, very lucky ako. I now have produced, sabi lang mga maestro natin na Neo, we have 3 winning lines now. Oo. In your short. Nakita ko nga 3 winning lines. Hulaan ko dito Yung bulik yung hatch, yung talisain nyo na perfection gray na may McRae. Tama ba? Tama. Tapos, gumulaan yung pula. Alimbuyugin. Alimbuyugin na may brown red.
Brown red. Brown pala red yun. yan. Yung pa yung galing kay Neo. Which came from JM Okay. Fantastic. Attorney Mendoza. and Torny Mendoza. Oh, very, very Magagaling. fortunate. Actually, inawakan ko kanina. So, ganda ng mga katawan. Sabi sa akin, mga winner na nga daw mga yun. Dami panalo, dami panalo. Mm. Binigyan ako ni Neo an old cock na nabulag dahil sa sipon. Anyway, sabi niya, sige, try mo yan. Galing. Lahat ng mga anak. Siguro, I would, on a ratio na lang, I think, sa 15 na nilaban namin, 11 ang nanalo. Taas nun, dude. 11 nanalo. Sa bae nga eh. Ayaw na kami labanan dun. Basta Alimbiyogin ang dinala na. Kasi alam nila. Kasi syempre they see. Mabilis kasi ang Oh. fast tack ang mabilis kumain, mabilis talaga, naunahan talaga yun. And very smart. Yung kay Neo na brown red, Galing. Very, very thankful ako kay Neo na he gave me that brown red. Yun nga po. Dito, matanong ko nga pala kasi may magtatanong sa akin sigurado eh. May mga gusto minsan bumili ng mga manok and pwede yung bigay yung cellphone number niyo. Pwede Kasi naman. marami na rin tayo nanonood sa atin. Pwede naman. Pwede naman. Pwede bang 0917 yan. 503 7511. Yan. Ayoko, last year, yung nag-umpisa kami, maraming gusto bumili. Kaya lang, I think in justice to the chicken, ako na lang maglalaban muna. Tama. Para at least may preba na, no? May Oo, ginawa. ngayon, ako na nagsasabi. Bawal lang kasi sa YouTube dito yung mga bitaw ngayon eh. Ganun. Bawal na po. As in, nasa shadow ban. Kaya, hindi na po pwede. Kaya, Pero ako nagsasabi sa inyo, ang gagaling. Grabe, lalo na yung mga gray. Saka yung mga bulik na may na-hatch. Saka yung mga parang sweater looking dito. Ang gagaling. Sobra. Mga kapoema, yung promise ko manok naman ang inano ko pinakita ko sa inyo Oo nga pala, magpaparapol ako ng isang sweater tryo sa lahat ng mga subscribers ko sa YouTube hindi sa Facebook. Sa YouTube, mag-subscribe kayo. Like and subscribe lang. Ayan. Thank you. Thank you very much Next month, magpaparapol ako. Every month, magpaparapol akong tryong gusto nyo. Anyways, dito, magpapaalam na tayo dito. Sige. Kukunan namin yung buong farm mo dito Thank you very much dito. Thank you then. Sige, mga kapuarma Thank Si Tito Tony Mer, nakita nyo na yung number Red Annie, abangan nyo sa mga sabungan nyo. Okay, bye-bye.